Nagpapasalamat po ako kasi i-invite ko sa akong kaila diri, which is first time na ako maka-attend, then na-bless ko pagkakita sa inyo ang pagtipon diri. Kana bitong naka-feel ko og welcome nana, nindot ang pag-abig sa mga bisita, also sa kanang mga foods, lamian kayo which is free. Basta na-bless lang yun ko sa tanan ng mga tao diri sa pag-welcome sa mo. Salamat ko sa Dios nga naka-anime, nga naka-check up big pre. Maayo, nakita na mo, naobserbahan na mo diri. Di na ko malimtan ang mga nakita na ko diri. Salamat po ma'am nga tagaan ko sa mga tambal niya. Walay bayad ba? Ako nagpapasalamat sa namamahala nito sa Kuya Daniel Rason na dito pa sa lungsod sa Buena Vista idinaos ang programang ito dahil napakaraming mga tao na natulungan. Na ako nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na para sana maulit muli ang ganitong programa dito sa lungsod sa Buena Vista. Ayong pinapasalamat po ko sa Diyos yung siya po ang nag-ano sa akin, pagaling ng karamdaman ko, lahat ng bagay na pangangailangan ko, magaan sa puso ko, lalo na pag ganito na palaging pasalamat po, lalo na ang SPBB po. Hindi ko po sa sarili po, talagang iba talaga yung pakiramdam ko sa pasalamat ngayon. Walang kasing saya talaga pakiramdam namin. Kung yung ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, nagpapasalamat ng tapat sa puso. Salamat sa Diyos na nandito tayo ngayon. Kahit malayo ang aming lugar, nakapunta kami dito dahil may utos naman sa ating Panginoong Jesucristo. Nandito tayo ngayon. Ang saya-saya, mga kapatid. Milyong salamat sa Diyos. Nasyak ko sis kay for the first time na ako na-meet niya, halos tanan, tibuok sa Incaraga, nagtakita mi. Excited kayo, libre tanan, pagkaon,
di na ako mapil, ano ko pictures ang akong kalipay diri. Niabot ko. Expect na ako kayon sis nga makuha, makita lang yun mo si Kuan, si Kuya Daniel. At sila si Ate Darlene. Makita yun mo kay para naapon may handumanan para sa iya. Bati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Maligayang araw po ng pagpapasalamat sa Diyos. Saan man panig ng daigdig po kayo naroroon at dito sa lugar ng Butuan. Maayong gabi. Salamat po mga kapatid sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin. Salamat sa Diyos. Yung paglakad ng ayon sa Espiritu, paglakad po yun sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, Jesus, ikaw ang tunay na yaman. Kung sinasabi natin sa Diyos tayo sasamba, hindi pwedeng aalis tayo sa katotohanan sapagkat hindi mo masasamba ang Diyos sa kasinungalingan. Kung gusto mo makapanatili kang sumasamba sa Diyos, dapat makapanatili ka sa katotohanan. Mga kapatid, patuloy po tayong gumawa ng mabuti tulad ng sinasabi po ni Brad Daniel. Patuloy po tayong mag-ibigan. At yung pananampalataya po natin na nakikita po sa mga gawa po natin, magiging motivation din po yun. An example sa mga taong hindi pa po natin kaanib sa iglesia. Hindi man po natin sila maakay sa pananalita po natin kasi may mga taong hindi na maakay sa salita. Pero sa paggawa po natin, maakay po natin yung ibang mga tao. At sa nakikita po niyang nag-iibigan po tayo dito sa kapatiran po natin, we will be able to invite them dito po sa iglesia din po natin. Hindi ko inasahan makapunta ko rito dahil kung nakapinamulyo ako. Minsay ko po sa anak ko, salamat sa Diyos, binigay niya sa akin. Dahil walang sawang sumuporta sa akin. Noong nagkasakit ako, siyang nakalaga sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Salamat sa Diyos. May anak akong binigay niya. Ma'am, hindi ko pababayaan ng Diyos. Lalo na may sakit ako, may dialysis ako. Marami akong iniindang sakit. Pero awa ng Diyos, tinutulungan po niya ako. Hindi niya ako binabayaan. Iba po kasi kung nakikita mo ng mukhaan po yung mga ngaral nyo po, yung taga-akay nyo po. It gives you more
faith, parang espiritu na nagsasabi sa'yo or mas nagmo-motivate sa'yo na gumawa ka pa ng mabuti, dumalo ka ng pagkakatipon, hindi ka dapat patpanghinaan ng loob. Sa 1,000,000 salamat po sa Diyos na kahit malayo po kami, kahit mahirap po ang biyahe at marami pong ginagawa si Kuya, may opportunity pa po siya na puntahan po kami dito. Dati di ko ginagawa to. Ngayon, gusto kong makaganap, bro. Gusto kong maligtas, bro. Hindi ko ma-expect, bro, nga naiwanan ko yung dati kong buhay. Mga kapatid, mahalin nyo, tungkulin nyo. Dahil yan lang makapagliligtas sa inyo. Pag-ibig nyo sa Diyos. Sa akin naman kasi madalas naman po kaming dinadayo po namin si Kuya. Pero iba po yung feeling na makita po ng mga kapatid lahat dito po sa Misamis Oriental si Kuya, na kami naman po yung madalaw ni Kuya. Siyempre iba po yung impact nun. Iba po yung kagalakan po talaga pag nakikita po ng personal ng harapan. Kaya gusto rin po namin maparamdam po kay Kuya kung paano niya po yung pagmamahal niya po sa amin. Siyempre, yun din po yung ibig po namin may parating po kay Kuya. Yung init ng pagmamahal ng mga kapatid dito po sa Misamis Oriental. Iba-welcome po namin siya ng buong galak, ng buong puso. Welcome po Kuya sa Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Kuya, salamat sa Diyos. Unti-unti ko naintindihan yung mga putol-putol na video nga narinig ko ka, Brother Eli. Ngayon, naglulubin, Kuya, kung makita, sana kita. Kahit yakap lang kita saglit. I-transfer kita doon sa mga nakarang doon sa malapit sa Astro. Sa gilid, sa likod ng LED. Sa kanyang salita, sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Diyos, at ang pinagalakas na nagtuloy, at sa ating sama-sama oras na pag-ibig ang mga ng Diyos para sa ating magkakapatid, na isdalagang araw ng alegría para sa Diyos kay Baby. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome sa Cagayan de Oro City. Maligayang pagpapasalamat sa inyong lahat, sa mga naririto po ngayon. Talagang second day lang po yung na-commit po namin. Pero meron pong nakalaan na L3 para po sa mga wala po talagang anuman. Awa po ng Diyos, merong mga kapatid na biglang nagsabi na yung pick-up po nila, yun po yung gagamitin. Tapos meron din pong mga lumabas ng mga ibang sasakyan, nagpasakay po sa mga kapatid na walang anuman. Pero dumating nga po yung time na sabi nila, baka dumaan po si Kuya Daniel dun sa meeting place po namin habang mag-uusap-usap kami about sa budget, sa pamasahe, pati kung meron pang babalik kasi nalaman po namin na hanggang ngayon po andito po si Kuya Daniel. Yun po, hindi po namin ina-expect yung nangyari kasi hindi po namin kilala yung mga dumaan po. Kumaway po kami, nagsabi po kami, hala dito si Kuya,
kinuha namin yung tarpaulin, kinuha namin to. Magbakasakali lang na nandito si Kuya, may dumaan na sasakyan. Kuya, Ate Arlene! Yung first na sasakyan, huminto siya. Tapos tinanong kung mag-i-stay po kami ng 3rd day. Kaya ang ginawa po nila, nagbigay muna po ng paunahing bayad. Tapos galing po yung kay Kuya, sabi po. At ngayon po, binigay rin po talaga yung pambayad po, awa ng Diyos. Kaya kung ang Diyos ang gagawin mo ay susundin mo yung kanyang nasa, you will never go wrong. Bakit? Sasapatan ng Diyos ang nasa mo. Meron pong galing ospital. Merong iniwan yung trabaho at pamilya para po makapunta rito. Kaya po salamat talaga sa Diyos kasi yung pagnanasa po ng puso namin na makita si Kuya at maramdaman yung lingap ng Panginoon, tinapad niya po. Na gusto po talaga namin na magstay po dito, na gusto po namin makita si Kuya, makausap, kahit paano mahawakan yung kamay. Hindi po namin expect din na makapagpa-picture po kami. Talagang wala pong sinabi sa amin na magpapa-picture, interviewin lang po kami o kaya bibidyohan. Akala po namin video greetings lang. Pero nung nakita po namin si Kuya Daniel, marami pong mga kapatid nakita ko umiiyak. Marami pong mga kapatid na ngayon lang nahawakan si Kuya, nalapitan. Kaya marami pong salamat sa Diyos kasi yung mga kapatid, naging instrumento po sila. Yung mga tumulong po sa amin para matupad po yung pagnanasa ng puso. Alam po namin na yung pagnanasa ngayon, sinapatan po ng Diyos. Kung sa sarili lang po magtitiwala, talagang wala pong magagawa. Kumbaga limited lang. Pero nung ngayon po, sa awa tulong po ng Diyos, alam po namin na kapag gawang mabuti, pinagnanasa po ng Diyos, magagawa po kahit na yung more than sa kaya mo. Ikaw pa ba ngayon ang pagkulangin ng kailangan mo para magawa mo yung pagpapakatuwid na nasa ng Diyos yun? Ayon sa kanyang mabuting kalooban yun. Ang gusto mo yung makasunod sa kanyang utos. Yun ang ayon sa katotohanan at hindi ayon sa kasinungalingan. Kalooban niya yun na magpakabanal. Yun ang nasa mo. Hindi ka ba naman sasapatan? Sa awa tulong ng Diyos, sobra-sobra po yung binigay ng Diyos sa amin. Kasi yung pagnanasa namin, masobra po yung binigay. Nakadalawang araw po kami at saka sa awa tulong pa ng Diyos, ano pa namin si Kuya. Sobra po talaga. Bilang bagong kapatid, lagi po namin iniling sa Diyos na sana kahit makita o mahawakan lang namin si Kuya. Okay na yun. Kakalabas lang namin nung Sabado. Tapos nag-chat po ko kay sis kung pwede po bang makahabol pa. Pinalangin ko sa Diyos na makalabas kami kasi binipigilan po kasi kami ng doktor. Kasi di ba okay yung dumi niya. Nanalangin po ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, minsan ko lang po makita si Kuya. Baka naman po, yun po, nangyari tapos, natupad po yung panalangin. Nakita po namin si Kuya na wala doon po, nawala po yung mga pagod namin kasi ang lalayo pa po ng biyahe namin. Sasapatan ng Diyos ang nasa mo kung yan ay hindi laban sa kanyang kautusan. Bakit? Sinasapatan mo ang wika ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Kung kalooban ng Diyos ang gusto mong magawa, matitiis mo yan. Masasapatan yan ng Diyos. Huwag nating kalimutan sa ating mga puso, taglayin po natin palagi ang pagnanasang gawin ang kalooban ng Diyos na may lalang sa atin. We love you all, mga kapatid. Salamat sa Diyos.